pera. At ito nga po ay parang 7,370,438.65 na sinara noong September 1, 2010. At meron pang isang mas malaking bank account na may nilalaman na 17 million na interestingly, Cathy, sinara December 12, 2011. At yun yung araw na lumabas yung impeachment. Sa pagtatanong naman ni Senadora Loren Legarda dito kay Annabel Tiongson, ay nasabi ni Tiongson na nilapitan siya ni Congressman Bolet Banal para humingi ng tulong. Dala nito ang mga signature cards na sinasabi niya ito yung mga signature cards na nasa Annex A nitong subpoena. At sinabi niya na humingi ito ng tulong para i-verify itong mga nakalagay dito sa signature cards, ngunit hindi niya ito tinulungan. Mukhang gandang development na ito dahil ang unang sinasabi siyempre ng prosekusyon na yung kanilang inattach sa kanilang subpoena ay galing sa isang small lady. Pero itong mukhang merong lumalabas na impormasyon na mismo isang congressman ay may hawak na dokumento. Whether this is the same document na talagang inattach nga dun sa subpoena, whether it contains the same information, actually hindi pa ganun ka-established yon. Pero ang sinasabi lang nitong witness na ito na merong hawak na dokumento si Congressman Banal na parang sa tingin niya may kinalaman kay Chief Justice Corona. At kanina rin ay sinabi niya na chinek niya kung nandoon pa sa vault itong mga signature cards ni Chief Justice Corona dahil nabahala nga siya dahil may hawak na signature cards itong si Congressman Banal. Ngunit upon checking ay sinabi niya na nandun pa naman daw ito. Ang the little information that she gave, isa sa kanyang sinabi na merong itinanong si Congressman Banal na on a dollar sign. So mukhang may kinalaman sa dollar account. Punta tayo sa press briefing room. Congressman Banal, we were caught by surprise. Sa totoo, siguro lahat tayo na nagulat din sa pangalang ibinigay. Ngayon, hindi pa naman, so pakinggan nating patuloy ang mga susunod na mangyayari. She gave us a narrative or kwento kung paano siya binisita sa opisina at ano ang hinihingi sa kanya at paano ang kanilang usapan at makikita nyo tumigil doon. The last question of Senator Miriam was, did you give information? Sabi niya ay hindi po. Sabi ni Senator Miriam, that's a very good of you as a bank employee, sabi niya. So yun po, wala pa tayong masyado madidiscuss. Siyempre naman, bibigyan natin ng pagkakataon ng prosecution ay paliwanag ito. Kasi po, siyempre, there were reference to the prosecution sa isang kongresista. So, bibigyan natin sila ng pagkakataong marinig. Hintayin po natin mga mangyayari sa susunod na oras. Sir, yes, sir, may implication pa dun sa Article 2 yung pagre-reveal na isang congressman na lumapit sa isang witness before maging witness? Well, siguro ang pinaka magiging impact nito, nakikita natin yung ngayon pa lang talaga kumakalap sila ng ebidensya. No? Malinaw na nung sinampan nila itong kasong to, walang malinaw na ebidensya para suportahan yung mga aligasyon nila dun sa verified complaint. Pangalawang nakagugulat dito, mukhang ginagamit talaga ang Senate Impeachment Court para makapagkalap ng ebidensya laban dun sa nasasakdal. Ngayon, pangatlong punto, kung tatanungin natin ano ngayon ang impact nito sa Article 2, well, malinaw naman ho sa amin na dapat nga ho hindi na natin pinag-uusapan to sapagkat yung Article 2.4 patungkol dun sa mga bank deposits ay malinaw na ho at matagal na talagang ibinasura ng Senate Impeachment Court. Ngunit dahil sa parang mapakita na rin natin na hindi naman ho namin ito tinatago at nais rin naman ho natin tumapag-usapan para once and for all makita na talaga kung ano ho ba ang basihan nila. Siguro pag nakita ho natin na illegal to, nakuha, or peke, malaki ho ang magiging impact. Hindi lang sa Article 2, 2.1, 2.2, pero sa buong proceedings, sapagkat yung integridad na ho ng Senado ang nakataya dito. Ito po, objective na discussion sa katanungan, ganito po yan kasi may batas on secrecy of bank deposit at foreign currency deposit law. Ayon po doon na kahit sino
whether you be public or private individual, ay hindi ka dapat magdi-disclose ng mga information involving a particular bank account. At makikita nyo po sa narrative, sa kwento na binigay ni Mrs. Tiongson, sabi niya ay nung humarap sa kanya ay may dokumento na at may photocopy ng dokumentong iyon. Apparently, it has already been disclosed to the public. Ang katanungan nga, kaya tinatanong ng Senator Judge, saan ba ito nanggaling? At that point in time, the question is, why are they in possession of the same? Kasi nga po, kaya tayo magpapasupina para po galangin ang batas. At nasa exception po ng batas yan, sinasabi nga nila, impeachment order or impeachment proceedings. Yan po ang exception. Kaya nga po tayo lahat nakikinig ngayon ang paniwala natin na susundin natin yung proseso. Kaya nga po medyo nagulat din talaga kami na meron na palang kopya bago pa hingin ito. Siguro yung isa lang dito na significant na lumabas itong pangalan ni Congressman Banal ay yung kung paano ito mag-fit in dun sa storya ng small lady. Kasi kung anonymous small lady yon na first time ibinigay sa ating mga kongresista na involved dito, para nakakapagtaka na kung isang congressman din pala yung lumalapit dati sa bangko na dala na itong dokumento na to bago pa dumating si small lady. So, hindi natin alam paano nag-fit into, kung kasama ba ito sa prosecution or siya ba kasama ni small lady. Yun yung mga malalaman siguro natin. Is there a simple explanation from your client why he withdrew or closed down 3 accounts on the eve of the filing of the impeachment case? Salamat po sa tanong yan. Ganito po yung paliwanag niyan. Yan po, sinasabi nila yung December 12, sa araw na nagkaroon ng impeachment proceedings. Tandaan niyo po na noon pa man, a couple of weeks ago, ay namarkahan namin ang cheque na para sa Basa Guidote na involving an expropriation of 34 million. Ano po, anong ibig sabihin namin dito? Kaya po yan ay pinuprotektahan yan dahil po sa Basa Guidote po iyon. At we have to be very candid with you. Siguro kailangan na namin sabihin ngayon kasi maglalaro ang isip nyo. Kasi po ito ay, although kumpanya nila ay may involve po ito na, siyempre among family, meron po yung kaso. So you will have to protect that because at some point in time, everything will have to be accounted for. Ibig sabihin po, lahat ng perang yan ay susuriin. For the timing of the proceeding. Siguro, ito po aking haka-haka lang. Because hindi po ako yung nag-withdraw nun, Pero ang tingin ko, dahil nga yun ang information na pag-aralan namin ito, ang dahilan dito was, considering the situation, ang isipin ng tao, o baka nga personal niya yan. Di po ba? Baka po personal, yun lang. At that was the intention there was protektahan yun dahil inaamin naman sa Basa Guidote iyon Ang liliwanagin lang po natin, tandaan nyo po mag-asawa at merong property ang asawa. Okay? So, yan ho naman hindi namin tinatanggi kaya sinasabi na namin ngayon Kasi pag sinabi pa namin na sa darating na panahon, katulad ng aming nasabi, ay paliliwanag. Kaya po sinabi na namin to be very candid with you. Yan ang nalalaman namin bilang abogado, yan po ang pinagtapat sa amin, kaya yan ang sinasabi namin sa inyo. With all honesty. Okay. Sir, paglilinaw lang, so anong koneksyon ng 34 million na cheque ng Basa Guidote dito sa 5 bank accounts na nabanggit kanina? Yun nga itong paliwanag dito, kung siguro matototal ninyo yan In fact, nagtataka nga ako na bakit may mga ilan sa mga kasama natin sa media na alam na ito bago pa itinanong. Na meron ng, I was really surprised kasi nakakakuha ko ng katanungan kanina na hindi pa nauupo. So, sabi ko, bakit alam na nila? Although alam naman natin na may mga information na na-upload sa social media bago pa naman naupo ito. Ang sinasabi ko lang naman, nandiyan naman yung informasyon Baka magkamali ako sa pagkukompute, po? Tingnan nyo po ang pagkukompute niyan at kung nagsusuma doon. Ngayon pa, isa pa hong sinasabi ko, kayo naman ay may kaalaman sa bangko. Hindi sa pinangungunahan ko kayo, hindi rin ho nagmamarunong ako May paraan naman kayo para i-check po lahat yung sinasabi namin. Hindi po ba pag nagbukas ka ng time deposit, nagbukas ako, for example, X amount. Pag sinara ko po yan, after a certain period, pwede ko po ilipat yan sa ibang account. Tama po ba ibang numero na yon?
Pwede. Pwede po ang isang halagang pera lang, amount X ko, sa kada end, pag binuksan ko po ng binuksan, pwede. Pwede rin po na pagsamasamahin ko po yan, yung mga iba-iba kong pong account. Kaya po lagi naming sinasabi, sa tamang panahon, pag kami na magpipresenta, paliliwanag po namin yan. So you're saying the 34 million ng Basagi Dote and all of these amounts are the same thing? Ang sinasabi namin ay meron niyang Bahagi. relasyon, bahagi at relasyon. Yung detalye niyan ay pakikita namin pag kami na yung nagpresenta. Kasi So- these are details of our case na ayaw namin naman talakayin dito. Kaya lang kami na obliga na magbigay sa iyo ng konting window o magpakita sa inyo kasi alam ko na hindi ninyo tatanggapin na sasabihin lang sa tamang panahon ay paliliwanag namin ito. Kaya po namin binibigay, hindi kami nagpipresenta ng ebidensya, binibigay lang namin ang facts as it is. Ito po yon. So, para maging tapat naman kami. Yung pag-compute po nito ay hindi ko po magagawa ngayon. Dahil po marami pong account yan eh. Ang sinasabi ko kasi, baka mamaya yung isang account, ni-roll over pala sa kabila. Hindi ko po, speculation ko lang to, no? Para ho makita ninyo, ilalatag naman namin yan pag nagpresenta ho kami ng ebidensya. Sir, anong date po ulit nung cheque nung Basagi Dote? Hindi ko, Hindi parang 2001 eh. 2001 ho. 2001. Oo, 2001 yun. Pati Pero yung yung- sinasabi ho ni Tranquil, ebidensya na ho yan. No? So, lahat ho ng karamihan ho sa kasagutan sa mga tanong natin, lahat, o tanong nyo po, nandun na po, nakasumiti na sa korte. So itong mga accounts na ito, matagal na hong ipinaliwanag sa inyo ni Chief Justice at alam nyo ho na yung perang ito ay lumalabas na mula doon sa Basagi Dote. Kasi 2001 pa yung Basagi Dote, 2009, 2007 Meron ho yata kaming ito. katulad niyan, alam nyo, we're part of a team, ano? 12 kami, meron pong assigned yan. At yung taong pinagpaliwanagan yan ay pinaliwanag rin po sa amin. Siyempre, we keep this facts. Kaya lang sa sitwasyon po ngayon, sa kalagayan ngayon, dahil nga nakita nyo na ng mga figure na ito, ay kailangan magbigay kami ng kahit kaunting paliwanag para maintindihan nyo kung bakit. But when our time comes, didetalyehin po namin yan. Sir, last question. Pero hindi ho kasi parang nakapangalan kasi kay Chief Justice. So syempre, ang assumption, kanya yung pera. Siguro mahirap muna mag-comment ngayon, no? Kasi this goes into the merits nung kaso at saka sa ebidensya na ilalabas. Pero siguro yung isa lang na pwede nyo take into account, yung asawa ni Chief Justice Corona, si Mrs. Corona, ay halos sole owner. Halos naging sole owner ng Basagi Dote. Meron pa mga ongoing na kaso tungkol dito. Kaya mahirap pag-usapan sa ngayon. Pero ito yung mga bagay na kasama pag naglalatag na ng ebidensya ang defense. Sir, yung kung lumapatunayan nga po na illegal yung pagkakakuha nitong mga dokumento na ginagamit maging doon sa peso account, magkakaroon ho ba kayo ng motion na wag tanggapin sa korte itong ebidensyang ito? Pag-aaralan po namin yan, pero ang aking kaalaman, dahil po ang source ay questionable, at lalo pa nakikita nating unti-unting na-unfold sa mga panahon ngayon, ay dapat po yan ay excluded. Although makikita ninyo, babalikan nila yung kaso ng former president natin na si President Joseph Estrada, the Ejercito case, na sinasabi nila na wala naman daw binabanggit doon na exclusionary rule. Pero po tatandaan nyo, ang kaso pong iyon na hindi impeachment case. That is a plunder case with bribery case. So this is a case of first impression yung hinaharap po natin. So hindi pwede nilang sabihin na halintulad po ito sa Ejercito case. Kasama natin ngayon, Cathy, para tulungan tayong ipaliwanag, Dean Amado Valdez. Dean, magandang hapon. Magandang hapon uli, Mark, Cathy, magandang hapon. At kasama pa rin natin si Carl din. Si Carl, alam mo yung mga debate nung araw sa school, yung if there is an act which is morally right and legally wrong. Ito, nasa context na itong sitwasyon na ito na a good person who has the heart of helping in the unearthing of the truth ay ililik kay isang dokumento para sa ganun magkaroon ng pagkakataon na yung talagang katotohanan na